Alam mo ba na may formula sa paghahanap ng viral videos dito sa YouTube? Ito lang naman yung ginagamit ko para mag-generate ng 100,000 of views dito sa YouTube. At gumagamit ako ng AI. At sa dulo ng video na ito, i-reveal ko yung isang way kung paano ko mag-generate ng views, ng maraming views long term. How to find a viral video ideas for your YouTube channel. Bakit nga ba mahalaga ang video ideas sa ating mga YouTube video? Simple lang naman. Yung idea, diyan nagsisimula kung paano natin i-build yung video. Pag pangit ang idea, pangit din ang video. Kaya kung magandang idea mo, mas mapapaganda mo sa video. Kaya lahat nagsisimula sa magandang idea. Kaya kailangan paglaanan natin ng oras ang paghahanap ng mga videos na gagawin natin para hindi masayang yung oras mo sa paggawa ng content. Number 1 nga, na kailangan mong gawin para makahanap ng viral video is yung competitor research. Gagawin lang natin dito is alamin kung ano yung gumagana ngayon. For example, may isang channel na about finance. Tingnan natin kung ano yung mga bagay na nagpapatrending sa kanya or ano yung mga types ng video na nagtatrending, and then doon tayo kukuha ng ideas, which is papakita ko sa'yo. Once na maghahanap ka ng competitors mo, make sure na naka-incognito ka para hindi makita ni YouTube yung data mo. Kasi yung mga channel natin may data na yan. Ibig sabihin, yung algorithm or yung mga videos na ilalabas dyan is naka-tailored na kung paano ka nanonood. So basically, kung gusto mo ng fresh na mga data, kailangan naka-incognito ka. Ngayon, search mo lang dito yung niche mo. For example, ang niche ko is about AI. So hanap lang ako yan. Hanap ako ngayon ng mga videos na maraming views. As you can see, may nakita ko dito. Ito, 236,000 views siya. And then 1 month ago. Ibig sabihin, itong type ng content na to, pinanood na ng hundreds of thousands of people. Ibig sabihin, pwede ko siyang gayahin. Pwede ko siyang gawan ng sarili kong twist. Kung makikita mo, English version yan. So, pwede ko siyang gawin ng sarili kong twist dito sa Pilipinas. And then, lagyan ko ng sarili kong values, sarili kong strategy. Kumbaga, gagayahin ko lang yung pinaka-concept. And then, dadaling ko siya nga sa Pilipinas. Ganun lang yung pinakamadaling competitor research. Alamin mo kung anong gumagana, gayahin mo, lagyan mo ng sarili mong twist. Hindi mo kailangan maging super original na mag-iisip ka ng content out of nowhere. Or sabihin na natin ng sobrang bagong idea. Hindi na ganun ngayon. And then, may gagamitin tayong AI tool para ma-transform mo itong mga idea na to sa sarili mong format. Pag nandito ka na nga sa NoteGPT, para makakuha ka ng pre-credits at masubukan mo yung mga features na kayang i-offer ni NoteGPT, click mo lang doon, sign in, and then makikita mo, get 15 free quotas per month. So, login mo lang dito yung Google account mo. As you can see, nandito na yung 15 credits. Pwede mo na yan gamitin para explore itong si NoteGPT. Ito nga ang NoteGPT.io. So basically dito, gagamitin natin yung AI notes nila. And then dito, kung makikita mo, naka-tailored siya for YouTube. Lalagay mo lang dito yung link. And then, makikita na natin dito mamaya yung mga details about dito sa YouTube video na ito. Copy lang natin yung link. Then, balik tayo dito sa ating NoteGPT. Paste lang natin. Generate. So, basically, ino-notes niya lang naman dito ano yung key points. Basically, hindi ko na kailangan panoodin yung 12 minutes na video. In just seconds, malalaman ko na kaagad kung tungkol saan yung video na yon. At the same time, naka-notes na siya. Kaya makikita ko kung ano yung pwede kong kuning value na dadaling ko or kokopyahin ko and gagawan ko ng sarili kong twist para sa channel ko. As you can see, ito daw yung pinaka-summary niya. Itong 3 na to. So, yan daw yung pinaka-kailangan kong gawin. So, yun lang. Nakalagay na rin dito yung summary ng tables na ginamit.
So kasi nga, kinompare-compare daw dito yung mga AI model. So ngayon, dahil sa mga information na to, nagkaroon ako ng better perspective kung paano ko mas mapapataas yung chance na magkakaroon ako ng views once na gumawa ko ng sarili kong version ng content na ito. Ganito ka importante itong summary na to. Mukha lang siyang text, pero sobrang valuable insights nan. Kasi, tayong mga tao, pag nanonood, hindi naman natin lahat napapansin. Unlike dito, na siya na yung nag-analyze, makikita pa natin lahat ng key points na hindi napapansin ng mga mata natin. And then, kung makikita mo, may transcript din dito, kung ano talagang sinabi word by word. Kasi later on, pwede mo tong ilagay sa mga AI like ChatGPT and paggawin mo siya ng sarili mong format or itatransform to into your own format. As you can see, meron din ditong features na tinatawag natin na mind map. Basically, mas magkakaroon tayo dito ng general perspective kung paano nag-flow yung video na ginawa. Ibig sabihin lang naman ito, from this to this to this to this. So basically, parang pinakita lang dito sa nag-revolve yung content. Yan. Yan yung pinaka-mind map niya. So dito, magkakaroon ka ng idea na dito niya muna sinimulan yung content, then dinala niya papunta dito sa ganitong topic, sa ganitong words, sa ganitong paragraph. So yun yung mga importance na itong mind map. Ngayon, tuturuan kita kung paano i-transform itong transcript sa sarili mong format dito lang sa NoteGPT. Kung gusto mo nga ng prompt para i-transform yung mga transcript sa mas malupit na script para sa iyong audience, comment mo lang ang NoteGPT at i-send ko sa iyo yung link ng ating prompt. Gawin mo itong transcript na to, copy mo lang din yan, copy, then off mo lang tong timestamp, copy, then punta tayo dito sa home, then punta tayo dito sa AI chat. So you can see may iba't ibang model dito like GPT, Claude, then dito sa Claude, as you can see available dito yung Claude na premium, which is yung Sonnet 5. So basically, ito lang nilagay ko. I found a YouTube video. And then, nilagay ko dito is, pwede ko siyang lagyan ng sarili kong twist. Ngayon naman, sinabi ko sa kanya na ilalagay ko yung transcript. And then, magkikreate siya ng viral DNA from that. And gusto ko yung DNA na yon i-align niya sa Filipino audience ko. Kasi nga, Filipino yung gagawin natin na content or Taglish dapat. And then, in-specified ko din dito na Taglish yung gamitin na language. And then ngayon, attach lang natin yung transcript. And then, from that, enter mo lang. Then gagana na si Claude Sonnet 5 Premium. So, ayun, na-generate na siya. So, you can see, nandito na yung DNA. Ibig sabihin, dito niya sinabi kung paano nag-trending yung video na yun or kung bakit may nanood. So, ayan, na-explain niya dito, yung hook, yung structure, and then yung framework. So, ibig sabihin, nag-give talaga yung creator na values, kaya pinanood yung content na yon. And then, ito na yung title. Ito na yung, then gumawa na siya ng sarili nating version. Ito na. Kung matututo ko ulit ng AI from scratch ngayon, ma-overwhelm talaga ako kasi karamihan ng info out there, outdated na. So you can see, maganda rin yung kinalabasan. And then, inalign niya dun sa strategy ng creator na pinaggayahan natin. Kumbaga, ito na yon. Viral ideas na to, naka-tailored na sa audience natin, and at the same time, nakakapag-give tayo ng value sa mga audience natin. Ganun lang kung paano ka gagawa ng isang video na magkakaroon ng views. It's not about creativity na. It's about kung paano mo i-maximize yung mga information or yung mga videos na gumagana. Hindi masama manggaya as long as ginagawa mo siya ng sarili mong twist or nag-a-add ka or dinadagdagan mo ng sarili mong values. And dito nga pala sa NoteGPT, meron pang AI voice, from text-to-speech, voice generator, and then meron din mga AI video. So, kung gagawa ka ng mga AI content, ito, nandito na lahat. Pwede mong gamitin si NoteGPT dyan. Gumawa nga ako ng group na kung saan pwede kang matuto at magtanong ng anything about AI. Sumali ka na ngayon sa Pinoy AI Learners Hub
Libre lang yan, nandyan sa description yung link ng group natin. I-reveal ko na nga sa iyo yung sikreto para magkaroon ka ng maraming views long term. Huwag ka na mag-focus sa mga trending content. Ang gawin mo, mag-focus ka sa mga tinatawag natin na evergreen content. Ano nga ba itong mga evergreen content? Ibig sabihin lang naman ito, gagawa ka ng video na papanoorin pa rin ng mga tao 1 year from now, 2 years from now. Ibig sabihin lang, gagawa ka ng video na magiging relevant pa rin sa matagal na panahon. For example, ito, nagtuturo ko ng AI. Itong mga video na to, maaring magkaroon ng views ngayon, pero pwede pa rin magkaroon ng views after 2 years, 3 years, kasi nga, yung AI is relevant pa rin, or marami pa rin gustong matuto ng AI after 3 years. So, ibig sabihin, itong content na ginagawa ko, evergreen content ito. Ibig sabihin, long term, magkakaroon siya ng views. Unlike pag gumawa lang ako ng mga trending content, maaring magkaroon ako ng maraming views ngayon, pero after years, wala na siyang magiging views. Paano mo siya gagawin? Ngayon na gusto mo na mag-focus sa evergreen content, mag-focus ka sa paggamit ng SEO o Search Engine Optimization. Gawin mo lang, maglagay ka ng mga keywords sa title mo para pag nag-search yung mga tao. For example, akin nga, about AI. Pag nag-search ka ng AI video maker, high chance is video ko yung lalabas. Kasi nga, nakalagay sa title ko is AI video maker. So, ganun lang din yung pwede mong gawin. Ilagay mo sa title mo yung mga specific keywords na gusto mo or isinesearch ng mga tao. Para once na nag-search sila ng specific keywords, yung video mo yung lalabas. At doon ka na magkakaroon ng long-term maraming views. Hindi mo kailangan sumabay sa trending palagi. Kailangan mo lang ng video na papanoorin ng mga tao. At kung gusto mo pang matutunan ng mga opportunity sa AI, panoorin mo tong video na ginawa ko. Panoorin mo na ngayon dahil hindi mo alam kung kailan ulit yan lalabas sa feed mo.